Hi everyone, welcome to my first ever vlog. My name is Shang. I am 26 years old. I am currently a virtual assistant. If you are new to this channel, please subscribe, hit the like button. I'm going to share with you guys my experience sa aking pinakaunang out of the country experience. So, let's get started. Before your flight, prepare all of your documents. Prepare all of your requirements that might be asked by immigration. So, as my first time traveling outside of the Philippines, may mga free YouTube videos na nagsishare sila ng mga insights nila about immigration. It's all in the internet, guys. Maximize nyo yung internet. If you have a lot of time naman on your hands, just watch everything online. Ako naman, nag-watch na lang ako sa YouTube. November 30, 2024 yung flight ko. 8 p.m. Pero nandun na ako. 2 p.m. pa lang ng hapon. Kasi guys, I need to prepare myself. And then the first ever thing na naalala ko sa pinanood ko sa YouTube is dumiretso ako sa travel tax. So, I paid travel tax. Pag magbubook ka, usually, you can add it on. In my case, hindi ko pa siya binayaran. Doon ko na siya binayaran sa airport. Next, after noon, pumunta ako sa baggage lane. And then, kumuha tayo ng boarding pass. This is our boarding pass to Jakarta. Then, wala kasi akong baggage. So, if magbabaggage ako, gusto ko yung feel kong sure ako na makakapasa ako sa immigration. Kasi since it's my first time, mahirap mag-baggage, lalo na if paano pag na-offload ka, 'di ba? Eh di madami kang dadalhin pa uwi. Nagdala lang ako ng hand carry ko, 7 kilos lang. Kasi the unexpected kasi talaga. Next, pumunta na tayo sa immigration. Pumila na tayo sa immigration. Grabe yung kaba ko nun talaga. So, marami kaming mga solo and first time magta-travel. Merong sa Macau, may Hong Kong, Taiwan, Thailand. Mga nakausap ko talaga. And yung iba naman is babalik sa first time nilang mag-abroad. Ang suot ko lang nun is pants lang na maluwang na black and then top lang na black. All black ako dun, dahil very simple lang, and then nakaano lang ako, rubber shoes. Suotin mo lang din yung dapat tama lang pang bakasyon. So, malapit na ako. Kinakabahan na talaga ako nun. Piniprepare ko ni masasabihin ko. Nag-i-inhale, exhale na ako. Kasi nga, syempre, first time ko, and pag nanood ka sa YouTube talaga, grabe yung mga horror story talaga na, ay, grabe, OA. First question, saan punta? Indonesia po. Gagawin mo? Bakasyon po? Anong trabaho mo? Freelancer po? Anong ginagawa mo sa freelancing? Sabi ko, customer service po ako. Ilang buwan ka na doon? 2 months pa lang po. Okay, sige. Akin na yung passport mo. And then, fill outan mo to doon sa likod. Ganun sabi sa akin, girl. Ay, hindi. Hindi pala passport ang kinuha sa akin. Boarding pass pala. Passport and then yung document na mahaba na fill outan ko, yun yung binigay sa akin. Then pumunta daw ako sa likod, which is yung second investigation nila. Itong si Kuya, napakabait ni Kuya. Second interview talaga. So, pagpunta ko dun sa table ng IO na yon na officer, na napakabait talaga. I'm so thankful na dun ako sa kanya, natapat talaga. Second interview, sabi niya, "Ma'am, ano pong gagawin niyo sa Indonesia?" Ganyan. Saan po kayo sa Indonesia pupunta? Parang friendly lang talaga na tone. Friendly lang talaga. And then, sabi ko, "Magbabakasyon lang po ako." First time mo, ma'am? Opo. Anong work mo? Freelancer po ako, 2 months pa nga lang. Meron kang offer letter, may job offer ka, ganyan. Meron po ako. Magkano yung kinikita mo? Meron po akong, hindi ko sinabi sa kanya, meron po akong bank statement para makita nyo po kung magkano yung pumapasok sa akin. Ganyan, sa bank. Okay, patingin ako. Okay, ma'am, paki-screenshot, paki-send dito sa email na to. So, may email sila for the documents na meron ka. Papasend niya yan sa'yo. Kasi ako, wala akong pinrint. So, nasa phone ko lang siya. Ito pong email na to, isend nyo po dito yung document na to, okay? Para may copy kami. Hindi niya naman tinanong kung magkano yung cash on hand ko. Sabi naman is, hindi naman po siya para makita yung bank, laman ng bank mo.
para lang malaman namin na may kakayahan kang bumalik dito kasi baka mamaya mawalan ka ng pera sa ibang bansa. Ganon ang sabi niya sa akin. Okay? So, please make sure, ma'am, na pabalik po kayo dito sa Pinas. Okay? And then, mag-iingat po kayo, mag-enjoy po kayo. Pag hindi po kayo bumalik on time, may hirapan na po kayo sa next flight nyo. Yun ang sabi sa akin. Binigay sa akin yung papel na finil outan ko pero may pirma niya na. Approve yung nakalagay doon, guys. Hindi nyo alam kung gaano ko pinipigil yung ngiti ko, yung saya ko that time na parang nonchalant ka lang na wala kang pakialam na tinatakan nila or pinirmahan niya na approved ako umalis. Grabe, dumiretso talaga ako doon sa first IO. Tapos pinakita ko sa kanya na na-approve ako. So, ayun, nakita niya yun na may approved sign yung ano. Tapos narinig ko na binulong niya, may mga proof kasi. Yun. So, kinuha niya yung, kinuha niya doon sa tinabi niya yung boarding pass na to. Tinabi niya, di ba, kinuha niya nung una. So, kinuha niya ulit to sa tabi niya. Tinatakan niya, guys. Naitatak na siya. Ganito itsura ng tatak, green. Char. Pagkuha ko ng passport, may tatak na din siya. Ito yung tatak. And then, dumiretso na tayo sa scanning system nila. Yung dala-dala nating mga gamit, i-scan na yon. And then, after nun, wala na, waiting na sa boarding. Just be confident about your answers. Kung ano yung tinanong sa'yo, yun lang yung isagot mo. Huwag ka na mag-explain ng kung ano-ano. And then, huwag mo ipakitang kinakabahan ka. Mas importanteng, mas maraming laman ang bank mo kaysa sa cash on hand mo. Kasi not all the time, merong money changer for Philippine money na cash. Pagdating mo sa Indonesia, guys, pipila ka lang doon. Wala kasi tayong visa doon. Diretso lang talaga. Pagpila mo sa immigration ng Indonesia, pakita mo lang yung passport mo. Lalagyan na ng sticker. Hindi ka natatanungin. Lalagyan ka na ng sticker. Kahit yung pag-uwi, kahit yung pabalik, wala nang tanong-tanong yung Indonesia. Diretso na. And then, go, go, go. Basta hindi ka lang lalagpas sa date na nilagay nila. 30 days lang sila. So, pag lumabas ka doon, ay nako, multa mo, girl. Yun lang naman. I'm so happy that I was able to experience a once-in-a-lifetime moment and I don't know kung masusundan pa siya, pero feeling ko, gusto ko ulit mag-ibang bansa. Sobrang saya and thankful. Ngayon, nag-iipon pa ako, nag-iisip ako ng panibagong bansang pupuntahan ko. Yung kaya-kaya naman ng bulsa. And then, yung hindi mahirap talaga sa mga requirements. Gusto ko yung mga visa-free country. And I hope marami kayong natutunan. Although, hindi kasi talaga ako magaling masyadong mag-explain since it's my first time. Thank you so much for watching. And I hope to see you guys in my next vlog. Please like this video if you like it and subscribe. Bye!